Hi mga farmers! Welcome back to my channel, to Lanica's Farm. So for today's video, nandito ako ngayon sa lupa na i-transfer ko yung mga inahing baboy natin. So ito yung 4 hectares na nilagyan natin ng free range area na may electric fence and may tanim na sorghum. So ayan sa last vlog, so na naglipat tayo ng 10 inahin. So ngayon, after a week, nagbisita ulit ako dito dahil tiningnan ko kung gaanong kalaki na yung nakain or nakain nila sa loob ng kanilang area ng mga tanim kong sorghum. So, tinitingnan ko kasi sa 1 hektarya, tinitingnan ko kung gaano katagal nila mauubos yung puno na tanim na sorghum, kung ilang linggo ba or buwan ba yung aabot or ilang months. So, ngayon, 1 linggo na yung nakalipas simula na transfer ko yung mga baboy ko dito sa kanilang new area. At titingnan natin ngayon kung malaki na ba yung portion na nakain nila dito. So, halika kayo mga farmers, ang ganda-ganda ng view dito sa aking bagong area. So, farm na farm yung itsura, may duyan pa ako. Ayan. So, napakaganda ng ambience dito. Very natural at napaka-greenish. So, makita niyo lahat green yung mga paligid. So, ito yung nasa likod ko, puno to ng tanim na kamote. Ayan, kamote lahat ng tanim niyan. So soon, kapag natapos na maubos ng mga baboy natin yung tanim ko dito na sorghum, so baka dito naman natin sila sunod i-transfer para meron sila ulit source of foods na makakain. So halika kayo mga farmers at samahan niyo ako. So ito mga farmers, ayan, so nandito ngayon yung mga baboy natin. So meron na pala tayo ditong total of 12 inahin. So dagdag tayo ng 2. So yung iba mga inahin natin, mapansinin nyo, maliliit pa. So ay, nakuryente. So, yung mga maliliit natin, so, first time pa lang mabuntis yan. So, wala pa tayo nilalagay ditong barako. So, kukuhanin pa sa farm dahil yung barako na dadalhin ko dito is yung pinakamalaki kong barako na malaki, yung itim. So, inaayos pa yung pagkakargahan. Siyempre, paplanuhin muna natin para madali yung transfer kasi siguro kulang 10 tao yung kailangan magtulong-tulong doon para mabuhat yung ganung kalaking baboy. So, ngayon, ang nandito sa ating bagong area, so, meron tayo ditong total of 12 na inahin ngayon. Yung mga malalaki ko, 1, 2, 3, 4. Apat yung mga inahin ko na malalaki dito. Tapos yung mga iba na, so ganito na lang kalalaki. Nasa mga 3 to 5 months siguro. Mga gano'n na yung ranging ng months nila, yung old nila. Yung kanilang edad. So, kung mapapansin nyo dito sa aking likod, so ito na yung portion kung saan nakain na ng baboy natin. So, di ba sabi ko naman sa inyo na ita-trial natin, titingnan natin kung gaano katagal nila mauubos tong pinalibutan natin ng electric fence na bakod at may tanim na sorghum sa loob. So, papakita ko sa inyo ngayon mga farmers yung portion na nakain na nila. So, napakaganda at napakaganda na idea dahil napakaliit lang ng place na nakuha na nila ng pagkain. So, 1 linggo na yung nakalipas simula nung nilipat natin sila dito. At halika kayo, ipakita ko na sa inyo yung nakain nilang ng... So, halika kayo, pakita ko na sa inyo yung nakain na ng aking mga alagang baboy dito. Dito magsimula tayo dito mga farmers. Ayan. So, napakaganda ng, masasabi talaga na napakaganda ng lugar dito dahil makita ninyo dito pababa. Ayan, no, nakainan na nila to. Yan dito banda sa unahan. So, ito yung ating electric wire fence. Ayan. Tapos dito pababa, tinutumbok nila hanggang baba kasi ilog yung baba niyan. Meron sila doon na iinuman, napapaliguan. So, doon banda sa baba, ilog yun. So, ayan, makita ninyo. Ayan yung mga baboy. So, medyo bumintog na yung iba. Ayan, gumanda na yung katawan.
Kasi nga, wala silang tigil dyan ng kutkot, kain, kain. Ayan, tingnan nyo naman, kain. Ayan, tingnan nyo yung isa. Wala silang tigil dyan ng kain. Eat all you can talaga sila dito dahil sinabi ko nga sa inyo, at tinitingnan natin kung gaano katagal nila mauubos to. At pag yung baboy, at yung baboy natin ay masustansya yung kinakain dahil yan, organic na organic yung mga tanim ko na ito. So, yan. So, ang kagandahan nito, nakakapagbigay na rin tayo ng commercial feed sa kanila. Pero, sakto na lang rin yung nabibigay natin. Yan, pakonti-konti na lang. Hindi nakagaya pag full feeds kayo. Yan. Magastos. So, at kailangan din kasi sa baboy mga farmers na makatikim din ng may commercial feeds kahit papano. Ayan, para maging maganda talaga yung katawan nila at nutrisyon. Pero mas malaki yung mas malaki baka farmers yung percent ng kanilang pag-organic feeds dito. Ayan. So sorghum, sobrang ganda niyan sa baboy dahil organic na organic tsaka rich in protein. So ayan, pati damo mga ka-farmers, yan malaking tulong niya mga damo. Kinakain nila yan lahat. Ayan. Yan, makita ninyo. Ayan. So, kaya ikutin natin yung ating area. Ayan. So, ito yung ating electric fence. Yan dyan naka-install. Ayan, makita ninyo. Halos isang linggo na rin. O, yan. Halos isang linggo na rin yung tinatagal ng ating battery. So, siguro ang tagal nito mga 1 week mahigit bago maloba. Tapos, sinacharge na lang yan. Kinakargahan na lang. Para patuloy yung pagbibigay niya ng supply ng kuryente sa ating mga tawag dito bakod. So kita nyo napakaganda niyan sa baboy mga ka-farmers, napakaganda niyan sa katawan nila, sa kalusugan ng baboy. Sure na sure ako pag nag-anak to sa susunod, magaganda, marami na yung anak nito, tapos yung gatas ng ina, so marami rin tong magiging gatas nito kasi parang mais tong sorghum malakas makapagpagatas yung mga ganitong klaseng pagkain. So ayan, yung makikita nyo na green, lahat yan. Yan, sorghum pa yan lahat. So hanggang doon. Yan yung ikutin natin mga ka-farmers at ipapakita ko sa inyo. So ayan, ito, basta dito lang sa bukana, yan na yung mga na-occupy nila na nakinain. So ayan, makita naman ninyo yung wala ng green, yan na po yung pinaka nakain nila. Ayan. So yung gitna, halos buo pa. So natutuwa kasi ako, sobrang ganda na idea mga ka-farmers. So nakikita ko talaga yung napapanood ko sa ibang bansa sa Amerika kung paano sila mag-farming. So parang nagagawa ko siya ngayon talaga sa ginawa ko ngayon dito. Nakakatuwa. Ayan. So 'di ba? Ayan, may mga daan sila dito o dito sila nadaan. Papasok dun. Ayan. So, at ang kagandahan pa nito mga ka-farmers, so pinakita ko sa inyo yung yung nasa screen. So pinakita ko sa inyo yung na-occupy na nila na lugar or na portion. Yun yung nila, nakainan na nila, tapos inaapak-apakan nila pa ulit-ulit. So yun din yung sinasabi ko sa inyo na naaararo nila. So imbis na mag-tractor pa ako, so hindi na kailangan dahil yung mga baboy na mismo yung magta-tractor dyan. So para na rin ako dito may animal tractor dito sa area ko na ito dahil yung nakakainan nila na puputik-putikan, tataihan pa nila. So pataba pa yun. So dagdag pa yun sa itataba ng lupa. So para pag naubos nila yan lahat, naging ganito na yung itsura ng buong area na ito. Napakagandang taniman mga ka-farmers nang ipapalit natin dito na ang tanim. So pwede naman din sorghum ulit. Ang duration ng pagtatanim sa sorghum is 3 months. Pwede ka nang makapag-harvest sa sorghum, parang mais din. Pero ayan, hindi naman siya malaki ng sobra pero napakaganda sa baboy na pakain. So pwede rin natin itong taniman ng kamote. Ayan, yung kamote, once na naubos na yan, pwede rin natin taniman yan. So pwede rin tayo magtanim ng mais. Pwede rin tayo magtanim ng balinghoy. So lahat ng pwede natin itanim dito is okay na okay. Dahil once na taniman ito, magiging maganda yung tubo ng tanim natin dahil napakataba ng lupa. Dahil pag iiwanan nila yan, naararo na nila yan, at the same time, nabigyan pa nila ng pataba or ng kanilang dumi. So, di ba mga farmers, connect, so super ganda. Tapos syempre, pag naubos na nila ito lahat, nakaready na yung kabilang area natin na paglilipatan na may mga tanim na rin. So, di ba, magiging maganda at malulusog na yung mga baboy natin. At hindi rin sila nai-stress sa lugar dahil super laki niya, napakaluwag sa kanila yung area dito. So, halika, samahan niyo pa ako dito banda sa dulo at tingnan pa natin yung mga nakain nila dito na portion. Kaya meron pa pala dito na pasamang mga nyog, mga farmers. Ayan, may mga ilang nyog rin tayo dito na kasama na rin sa lupa na 4 hectares. Ayan, so konti na lang kasi nung nagbagyo,
Maraming mga niyog po na nasira nung bagyo. Ayan pa yung iba, oh, nawala na po yung pinaka dahon. So, lakad tayo mga farmers para makita ninyo kung gaano din kalaki-laki yung area natin dito. So, yan, lahat ng dadaanan natin, yan puro yan sorghum, yan. Tapos, meron din yan kasama na mga damo-damo. So, yung mga damo-damo na yan, may mga damo dyan na klase na kinakain din na alaga nating native pigs. So, yan, dito tayo tumutumbok mga farmers sa daan ng ng fence. Ayan, oh, nakita niyo dito sila dumadaan. Ayan, oh. Ayan. Hindi nila talaga ito mauubos sa isang buwan. 1 week na yung lumipas. Pero halos gilid lang yung nakainan nila. So, ayan, lakad tayo. So, binibigyan ko kayo ng idea mga farmers kasi sabi ko nga sa inyo, malaki tong malaki po tong katipidan ba? Malaking katipidan lalo na kung nasa probinsya kayo, meron kayong mga ganitong medyo malalaki na konting area. So, okay na okay to, hindi malaki yung gastos. Hindi nyo na po kailangan na magtayo pa ng mga piggery, na malalaking piggery, lalo na kung native naman yung inyong paalagaan. So, good na good to. Pero once na yung mga hybrids, tapos fattening nyo pambenta, so mas okay talaga sila na nakakulong. Pero once na pang lechon, mga ganyan yung gusto ninyong maging business, so tingin ko okay na okay to na naka-open area lang sila. Tapos hayaan nyo, pag manganak nga pala to, kunwari mabuntis, magpalagay na lang ako ng bawat isa dyan na kubo-kubo nila para bawat isa meron pong mapagsisilungan para sa kanilang mga anak. So ganun, very natural lang tayo dito sa pag-farming sa aking mga ginagawa. Nakakatipid, tapos natural lang sa mga alaga ko, hindi na i-stress, tapos kumikita pa, di ba? Saan ka pa mga farmers? So ayan, dito banda mga farmers, ayan na yung ating pinaka electric fence. So, wala pa dito, hindi pa sila dito nakakarating. So doon banda doon, marami-rami na nakain, tabing bakod. Tapos dito banda sa gitna, wala. Hindi ko na pasukin mga farmers ha. Nakikita naman dito sa dinadaanan natin. Ayan. So dito tayo. Kasi dun sa farm, yun nga napansin ko kasi dun sa farm may mga umaanak na ng konti. So tingin ko talaga na i-stress yung baboy kasi sobrang liit na ng space nila. Tapos parami sila ng parami dun, halos 100 heads na sila dun sa farm. So lalo na nung nagkaanak ng sobrang dami. Tapos yung iba nabubuntis na naman. So naka-crowded na sila dun. Kaya sabi ko nga, naku, kailangan ko na mag-ready ng isang area na paglilipatan na medyo malaki-laki talaga para po sa mga baboy ko. So ito, napakaganda naman ng result mga farmers dahil ayan o dito, hindi pa sila nakakarating dito. Ayan, may mga sorghum pa. So yan yung nakapalibot. Tapos dito sa kabilang area, sa kabilang side, wala pa ditong electric fence. Pero mapansin niyo may sorghum na ako naka-ready. So hindi kasi mahirap magtanim ng sorghum mga farmers. Minsan ganyan, nahagis lang yung butil niyan eh. Ayan, ganyan yung sorghum. Ayan o, ang lalaki ng sorghum natin dito. Ayan o. Lalaki. Dito magaganda yung tubo. Dito kasi sa kabila medyo maliliit. Pero okay na yun kasi hindi man nila yung mauubos ng basta yun, bibilangan natin ng ilang buwan yan. Kung ilang buwan nila mauubos tong binakura natin dito na area. So ayan, napakalaki nito oh, hanggang dito sa nilalakad ko. Nakapalibot yan. Ikutin natin. So nagsasalita naman ako, hindi kayo maboboring sa pag-ikot ko. Naisip ko mga farmers na 12 lang muna yung lagay ko dito. Kasi nga, ayoko na mag-overcrowded sila kahit medyo malaki yung area. Ayan, nadadaanan ko mga farmers, nakabakod pa rin yan. Ayoko na mag-overcrowded sila kasi yung 12 na yan, pag nanganak yan, kunwari, naglagay na ako ng barako. Tapos mabuntis lahat. O, mga ka-farmers, umanak lang ng tagsa 10, 120 biik na agad yung madagdag dyan. So isipin nyo, pag 120 biik na yung dagdag, kahit tagsa 10 lang yung maging anak nila, so saglit na lang yung maubos yung area na yan. At least, yung pag-aanak nila ng tagsa 10, kunwari, tapos yung mga anak nila hindi sila gutom, tapos matataba, tapos ang maganda pa nun, syempre maluluwag sila, hindi sila yung siksikan. O kaya napakaganda dito, kaya yun muna yung inisip ko na 12 muna na mga inahin. Diba? Para siyang kung nanonood kayo ng mga farming, pag nanonood kayo ng mga farming content sa ibang bansa, so ganito karamihan yung makikita nyo. Yung iba nasa ilalim ng mga punong kahoy, ng mga tanim, tapos naka-electric fence lang. Then, ayun, nakakawala lang yung mga baboy. Basta yung nagsisilbi sa kanila na bakod is electric fence or electric wire. Yun talaga yung karamihan na
Yun talaga yung karamihan na pag-aalaga ng baboy sa ibang bansa, lalo sa Amerika. So hanggang dito yung ating bakod. So paikot, ayan, paikot na doon. Hanggang dun sa baba. So hindi ko na mapuntahan kasi malayo, mabababa na ron eh. Tapos paikot yan doon, hanggang doon sa may saging. Yung nakikita nyo yung saging. Paikot doon, hanggang doon sa pinanggalingan natin. So yun, ganun kalaki yung ating pinalibutan ng electric fence dito. So to sorghum. Ito mga ka-farmers yung malapitan na kuha ng sorghum. Ayan, may vlog ako nito eh. Ayan o. Oh. Diba? Ang ganda. Ang ganda ko. Char! Char lang mga ka-farmers. So ayan yung sorghum. Ganito siya. Tapos ito sa pwede nito sa manok pala. Ayan, ito kasi nagiging maroon, kulay maroon. Ayan, nagiging red to once na gumulang, tapos pinapatuyo. Tapos yun, pinapakain sa manok. Yun yung kahalo ng mga pakain ng manok na na commercial feeds. Yan, sorghum. Rich in protein yan. Ayan, matataba yung sorghum natin dito. So, naku, ito, ayan, yung area na to, pwede na, pagkatapos sila dito, then, pwede natin, ito naman yung electric fence natin, tapos hanggang doon naman to, ayun, puro sorghum din yan. So, yun ay nakaabang, tapos meron pa dun sa kabila na kamote. O, diba, mga farmers, isang taon to. Baka, sa bago nila malipatan yan lahat, ilang months talaga yung uubusin nila dyan. Ilalagay nila sa isang area bago maubos. So, napakaganda idea. Natutuwa ko na i-share ko sa inyo. Aray. Yan na, puro sorghum mga farmers. Sorghum yan lahat. So, sa mga magtatanong ng sorghum, saan nabibili yan, may mga seeds na nabibili niyan sa Lazada. So, lagay ko na lang yung link sa baba, sa description box. So, para if ever gusto nyo magtanim ng mga ganito, hindi siya ma-hassle itanim actually. Ayan o, mga sorghum to. Murag mais. Mukha siyang mais talaga, pero walang bunga. Para lang talaga siya sa baboy, sa manok, ayan. Pwede nyo pong pagmaselan kayo sa pagpapakain, pwede nyo naman din yan tagtarin. Yan, tatagtarin nyo para hindi buo na kakainin ng baboy. Pero ako nga, para hindi na ako sobrang mahirapan, walang tatawid lang ako putik. Para hindi na ako mahirapan sa pagtatagtad. O, nilagay ko na lang sa loob na area. O, diba? Wala na ako hassle. Kainin na lang nila. Ayan, kainin na lang nila yan. Unti-unti. So, yun. Ito naman ay update ko mga ka-farmer sa inyo na nung inilipat ngayong baboy natin, in-update ko na sa inyo. Dahil, gusto kong mapakita sa inyo yung bawat ginagawa ko dito sa pag-farm ko ng baboy. Kasi nga, doon sa farm ko, doon sa may mga kulungan, hindi na siya magandang tingnan kasi nga, crowded na. Dito, napakaganda, probinsya tong lupang to. So, yan. Kuha lang ako ng mga shots sa mga baboy natin. So bago ako magtapos, bago po ako mag-end ng video ko, pakita ko muna sa inyo yung mga kalagayan ng ating mga alagang native pigs dito sa bagong area ko. So yan, hindi ko na tiis mga ka-farmers. Hindi ko na tiis, pumasok ako. Dik ko. So punta tayo dito sa bandang baba na may mga tubig. Ayun sila, pasunurin ko. Dik ko. Uy, dami! Ay! Teka lang! Diyan lang kayo! Sunod lang kayo! Diyan lang. Yan, nasunod sila lahat. So, yan dito banda yung mga farmers, yung kanilang bahagi. So, nandito banda yung medyo babang bahagi ng kanilang area. So, ito pa yan, nakabakod pa yan. Nasunod sila sa akin. So, ayan yung sinasabi ko sa inyo na may parang maliit na ilog na dinadaan ng tubig. Ayan. So, dito sila naliligo. Ayan, dyan. Oh. Dyan sila, madalas dito yung mga baboy. Kaya nalainom. Ayan, nalainom, naliligo. Ayan, nagkakakain-kain. So, yun yung iba. Oh. O, diba mga farmers, ang ganda tingnan. Ang ganda talaga. Natutuwa ako. So, ayan sila.
na. Ito yung nahinan last vlog, hindi makatayo kasi gawa sa pagkatali ng nila Belvin. So ayan, okay naman pala siya. Yan to. Ayan, medyo umayos yung paan niya. So ito yung inahin ko na napakalaki mga ka-farmers. Ayan. Ayan mga ka-farmers. Hanggang dito na siguro yung vlog ko. Papagod ako. Ayan. So dito sila madalas banda sa baba area kung saan nandito yung maliit na ilog na pinagdadaanan ng tubig. So yan, dito kasi sila umiinom tsaka naliligo. So ayun mga ka-farmers, at least update ko sa inyo after a week. Mula ng isang linggo ko silang inilipat dito. Yun pa lang yung mga nakain nila na portion. So nakita niyo kanina sa video, halos sa gilid lang ng mga electric fence or ng electric na bakod natin yung mga nakuhanan nila na pakain or na sorghum pati ng mga damo. So yung gitna, buong buo ng gitna is punong-puno pa po ng pakain ng mga baboy. So napakagandang idea mga ka-farmers, at kung gusto nyo gayahin at meron kayong medyo malaki-laki kaunting lupa, so hindi na kayo gagastos ng malaki dahil electric fence lang naman, madali lang siya i-set up, tapos baka lang or bahala na kayo sa design. Kung ano gusto ninyo, napakaganda sa baboy mga ka-farmers dahil hindi sila nai-stress. Tapos taniman niyo yung loob at makikita ninyo at sabay-bayan nyo muna itong video ko kung gaano katagal mauubos ng mga alaga kong baboy itong ganitong kalaking area na binakura natin at tinaniman natin ng pakain nila. So nagfi-feeds na rin tayo sa kanila mga farmers ng commercial feeds kahit papano. So para maging kompleto rin yung nutrisyon na makukuha ng ating mga alagang baboy. So yun mga farmers, para sa video na to. So nagandahan ako sa video ko na to mga farmers dahil halos yung mga naisip ko na idea na napanood ko, so nakita ko talaga siya na parang nagagawa ko na ngayon. At yung mga baboy ko na ito, pag nagkabuntisan na ito, marami na rin ito mabibigay sa akin ulit ng mga alagang biik na maibibenta ko na naman. So marami na pala tayo nabenta sa mga biik ko. Ayan, so hindi ko na na-vlog yung iba pero mag-vlog ako na once na okay na lahat ng kinita natin. So i-share ko yan sa inyo. So nasa 100,000 plus na yung napagbentahan ko nga pala po ng baboy. So hindi pa nauubos yung mga biik sa farm, so may mga tira pa. So, unti-unti, nagagamay ko na talaga yung pagbababoy at sana yung pagbamanok ko sa Rhode Islands, tutukan nyo rin po sana yan. Para once na maging successful din, is kasama ko kayo lahat sa journey ko. So, ang kelso mga farmers, napakalapit na po na update ko. So, lahat na naghihintay ng update ng white kelso, may itlog na po. Ayan, so ayan, nagbigay na ako sa inyo na idea ha. Yung kelso natin, may itlog na po tayong na ini-incubate. So, yun mga farmers, mag-update na lang ako sa mga videos na gusto ninyong mapanood na ma-update ko. So, hintay lang po kayo ng konti sa mga gagawin ko pang videos. So, yun mga farmers, para sa video na to, kung nagustuhan nyo itong video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel. At i-click nyo na rin yung notification bell para lagi updated sa lahat ng videos na upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayun mga farmers, thank you for watching and happy farming!